Please be seated. Thank you. Professor Ramila Cruzado, President. Dr. Belinda Silverio, Vice President for Academic Affairs. Ms. Aurora Serrano, Vice President for Administration and Finance. Dr. Elixir Ramos, University Secretary. Engineer Estrella Chan, Dean. Dr. Gloria Malyari, Principal. Bago po ako magpatuloy, kung inyo pong mamarapatin, ang aking talumpati ay nasa ating wika, ang wikang Filipino. Mga panauhin, mga magulang, at higit sa lahat, mga magsisipagtapos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin bilang pangunahing tagapagsalita sa araw na ito. Bilang panimula, babatiin ko muna kayo ng isang maligayang pagtatapos. Bigyan niyo po ang isa't isa ng isang masigabong palakpakan. Nais ko rin batiin ang lahat ng inyong mga kapamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay, at ang mga guro at kawani ng University of Makati Senior High School na tumulong at gumabay sa inyo upang maabot ang tagumpay na ito. Palakpakan din po natin silang lahat. Naimbitahan ako sa seremonyang ito upang magbigay ng talumpati na maghahatid ng inspirasyon sa inyong lahat. Pero sa totoo lang, at walang halong pambabolay po ito, base sa mga kwento tungkol sa inyong mga magsisipagtapos, sa tingkad ng inyong pagpupursigi at pagsisikap upang makapag-aral at umasenso, kayo dapat ata ang nagsasalita dito sa entablado at ako dapat ang nakikinig sa inyo. Hindi po kayo marahil magugulat kung sabihin ko sa inyo, at hindi po ito sikreto, na isa po akong Filipino-Chinese o Chino. Dito po ako pinanganak at lumaki sa Maynila. Ganon din ang aking mga magulang, pero mula po ang kanilang mga pamilya sa China. Pero taliwas po sa inaakala ng marami sa ating mga kababayan, hindi po lahat ng Chino ay mayayaman. Kasama po doon ang aking pamilya. Ang huling baon o allowance na natatanggap ko mula sa aking mga magulang ay noong nasa grade 5 pa ako. Medyo matagal na yon. Nagkasakit kasi ng malubha ang aking nanay noong nasa grade 3. Ako at unti-unting naubos ang naipon ng aking mga magulang. Humina rin ang dati naming negosyo ng pagtitinda ng relo. At sa kalaunan ay sinara rin namin dahil sa pagkalugi. Mula sa pagiging negosyante, namasukan ng aking tatay sa aming mga kamag-anak upang hindi kami tuluyang maghirap kahit na nabaon ang aming pamilya sa utang. Marami sa mga bagay na ito ay kinubli sa aming magkakapatid. 3 po kaming magkakapatid at ako po ang pinakabata o bunso. Upang makapamuhay kaming 3 bilang mga normal na mga bata. Simple lang ang naging kasunduan namin sa pamilya. Sisiguraduhin ni Papa at ni Mama na makakapag-aral kami, na may maayos na tirahan at may makakain sa araw-araw. Ang iba naming pangangailangan, kami na ang bahalang dumiskarte. Buti na lang at hindi naman tayo magpapatalo sa galing sa pag-aaral. May mga premyo kasi noon para sa mga Chinoy na honor student mula sa mga family association din ng mga Chino o Chinoy. Inipon at binadget ko rin ang mga angpaw, yung pulang lagayan, di ba? Na nakukuha ko mula sa aking mga mas mayaman na kamag-anak. Doon ko kinuha ang mga panggastos ko sa araw-araw. Kaso noong 3rd year high school ako, ay nagsimula na akong umibig at manligaw. Ibig sabihin, mas tumaas yung gastos ko. Kaya bago magsimula ang 4th year high school,
Nagtrabaho ako sa tindahan ng aking tita sa Caloocan at ginawa ko ito kada taon, kada bakasyon hanggang third year college. Tatatlo ang pinaka-pangarap ko noon. Una, na makatapos sa isang prestigyosong pamantasan. Pangalawa, maging mayaman na mayaman. At pangatlo, mabigyan ng maganda at komportableng buhay ang aking mga magulang. Sa tatlong bagay na ito, siguro isa't kalahati pa lang talaga ang nagagawa ko. Makatapos sa isang prestihiyosong pamantasan. Check. Maging mayaman na mayaman at magkaroon ng maganda at komportableng buhay. May naipon naman ako, lalo na nung nasa pribadong sektor pa ako nagtatrabaho. Pero hindi ko masasabi na mayaman ako sa mga material na pag-aari. Masarap mangarap dahil sa dalawang bagay. Una, libre ang mangarap. Kahit ano paman ang ninanais natin, maaari nating isipin at gawing inspirasyon ang mga ito. Pangalawa, maaring magbago ang ating mga pangarap. Ito mismo ang nangyari sa akin. Mula sa pagkakaroon ng mga pangarap para lamang sa aking sarili at sa aking pamilya, namulat ako sa mga nangyayari sa ating pamayanan at naging bahagi ito sa pagbago ng aking mga pangarap. Hindi na lang ako basta isang anak, isang kapatid o chinoy. Naging hangarin ko ang maging isa at ganap na tunay na Pilipino. Ito ang naging mitsa ng mga mabibigat na desisyon sa aking buhay. Ang paglisan sa pribadong sektor, ang pag-aral ng masters sa isang larangan na malayo sa pinag-aralan at trabaho ko dati, at ang pagpasok ko sa kagawaran ng edukasyon. Dito sa DepEd ko, nasasaksihan araw-araw ang tunay na galing at talino at malasakit ng Pilipino. Batid natin ito sa pagmamahal ng mga magulang na kayang isakripisyo ang lahat, makapag-aral at makapagtapos lang ang kanilang mga anak. Batid natin ito sa husay at puso ng bawat guro na inaalay araw-araw ang kanilang mga sarili upang matuto at lumago ang kanilang mga mag-aaral. Batid natin ito sa bawat miyembro ng ating lipunan na nag-aambag ng kanilang makakaya at sa ikabubuti at ikauunlad ng ating sistemang pang-edukasyon. Isang pribilehyo po ang masaksihan ang lahat ng mga ito. At lahat po ng ito ay posible dahil sa edukasyon. Sa inyong pagtatapos ngayong araw, sana ay maging kasangkapan ang edukasyon na inyong pinaghirapan sa pagpapatupad ng inyong mga pangarap at mithiin. Sana po ay maging katuwang din natin ang bawat isa sa pagbigay ng kalinga sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Tiyak ko po na kung sabay-sabay tayong mangangarap at magtatrabaho para sa isa't isa at sa ating mga komunidad, patuloy at mas iigting pa ang pag-unlad at pagyabong ng ating minamahal na Pilipinas. Bilang pangwakas, iiwan ko po sa inyo ang bahagi ng mensahe sa lahat ng magtatapos sa taon na ito mula po sa kalihim ng edukasyon, si Brother Armin Luistro, FSC. Sabi po ni Brother Armin, muling ipinapaalala sa atin ng temang kabataan mula sa K-12, tagapagdala ng kaunlaran ng bansang Pilipinas, ang mahalagang papel ng kabataan upang maitatag natin ang isang pamayanang inaasam nating lahat. Ang masayang bukas ay laging may nakalaad na lugar para sa mga nagsisikap na isaayos ang sariling buhay at sa mga handang maglingkod sa kapwa. Nasa inyo ang lakas ng katawan at talas ng isipan upang laging itaguyod ang pagmamahal sa bayan.
sa inyong paglabas sa silid-aralan upang harapin ang tunay na buhay. Laging tandaan na ang mundo ay puno ng mga magandang pagkakataon at walang limitasyong posibilidad. Hanapin natin ito at angkinin gamit ang edukasyong pinanday sa loob ng ating paaralan. Muli ang aming pagbati at panalangin na dalhin nawa kayo ng inyong mga puso sa tagumpay. Patuloy tayong magsama-sama para sa edukasyon. Maraming salamat at maligayang pagtatapos sa inyong lahat.